Patay ang dalawang lalaki nagmemeryenda lang sa milk tea shop sa San Jose del Monte, Bulacan. Sa kuha ng CCTV, kita ang aktwal na pagbaril ng gunman sa mga biktima at ang mabilis niyang pag-alis sa crime scene. Ayon sa mga saksi, posibleng napagkamalan lang ang mga biktima. Bago raw kasi ang pamamaril, nagkarambulan muna ang ilang kabataan pero hindi raw kasama rito ang dalawang biktima. Nagkaayos naman daw sa barangay ang mga sangkot sa rambol. Nananatili sa milk tea shop ang ilan para magmerienda hanggang sa mangyari ang pamamaril. Pinaghahanap ang suspect na maraw ng isa sa mga binatilong nasangkot sa gulo. Nagliyabang makina ng isang eroplano sa Orlando International Airport sa Amerika. Pa-take off na sana ito papuntang Atlanta na may sakay na halos 300 pasahero at crew. Inilikas sila gamit ang slide. Naapula rin ang apoy at walang nasaktan sa insidente. Ayon sa airline, susuriin ng maintenance team ang eroplano. Hindi pa man nagkokomento ang kumpanya ng eroplano. Iimbestigahan ng Federal Aviation Administration ang nangyaring insidente. Sinariwa po ng ilang personalidad mula sa iba't ibang panig ng mundo ang mga iniwang alaala ni Pope Francis. Sa isang post, binilikan ni Leonardo DiCaprio ang pulong nila ng Santo Papa tungkol sa climate change noong 2016. Inspirasyon daw ang Santo Papa para sa mga environmentalist sa buong mundo. Karangalan naman daw para kay American host Jimmy Fallon na makita at mapatawa si Pope Francis. Ang ilan sa Kapuso stars gaya ni na Michael V. at Tom Rodriguez, iginuhit si Pope Francis bilang pag-alala. Binalikan din ng pamilya ni Richard Yap ang pambihirang pagkakataon na makamayan ang Santo Papa. Salamat po sa inyong pagsaksi. Ako si Pia Arcangel. Para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Hanggang bukas, sama-sama po tayong magiging saksi! Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.